Hallelujah, tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito at tayo manalangin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Bago po yun, basahin ko po muna ang konteksto ng ating pag-aaralan. Ito'y maiksi lamang po. Mula po sa aklat ng pangalawang Korinto, Kabanata 4, umpisa sa 16 hanggang 18. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy naming pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin po ang Diyos sa pagkakabasa po ng kanyang banal na salita. Sumandali tayong limuhot, pumikit. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, ngayon po ay narito kaming lahat, O Diyos, nagpapakumbaba sa iyong harapan. At patuloy na aming ipinagdiriwang ang 14 na anibersaryo ng iglesyang ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabaitan at kabutihan at sa walang hanggang pagmamahal sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hinihiling namin sa araw na ito, dakilang Ama, higit na napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa amin, ang kami ay dalawin mo at patuloy na puspusin ang kapangyarihan ng iyong ebanghelyo sa araw na ito. Ito ay malaking kagalakan sa aming puso, dakilang Ama, sapagkat ang ebanghelyong ito ay kapangyarihan mo, O Diyos, upang kami ay tumatag at lumakas sa araw-araw ng aming buhay bilang isang mananampalataya at iyong anak. Dakilang Ama, pagpalain mo ang bawat lalaki at babae na narito ngayon, maging ang puso ng bawat isa sa kapangyarihan ng iyong banal na pangalan ay patuloy mong ingatan ang kanilang mga buhay sa magitan ng iyong lakas at kapangyarihan. Upang ang kaaway, Diablo, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng distraction ay patuloy naming mapaglit sa pangalan ni Jesus sa aming mga buhay. Lord, itago mo rin ako sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Ikaw ang makita, ikaw ang maparangalan, ikaw ang maluwalhati, at hayaan mo, dakilang Ama, ang iyong abang lingkod ay maging instrumento mo lamang upang daluyan ng iyong lakas, upang daluyan ng iyong kapahayagan, O Diyos, na siyang kong ibibigay at kanilang tatanggapin sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman ay patuloy kang maluwalhati sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus naming Diyos, ang bawat anak ng Diyos ay sumigaw at magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan mo natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Tayo po ay Hallelujah. So ito po ay mensahe, napakaiksi lamang po sapagkat ay meron pa atang susunod. Amen? Kaya kanina kinausap ako na magbigay ako ng mensahe patungkol po sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Sapagkat ito po ay napakahalaga. Subalit, yun ay talaga namang nararapat sa buhay ng bawat isa sapagkat marami daw dito ay mga bago. Tama po ba yun? Amen? So, para po sa bawat isa, mga kapatid ko, ito pong mensahe na nais ipahatid ng ating Panginoon ay napapanahon sapagkat yung ating tema, Great is thy faithfulness. Napakagandang salita, napakadakila ng Diyos. Amen? Amen? Kung ito'y ating nanamnamin at pakikinggan, kung ito'y ating isa sa buhay, talaga naman masasabi natin kung ito'y ating maunawaan, tunay nga, napakadakila ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Palakpakan po natin isang pa ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Tunay at tapat ang Diyos at seryoso ang ating Panginoon Kristo.
na ang bawat isa ay iligtas at madatnan niya sa kanyang pangalawang pagbabalik. Amen? At ito marahil ang mensahe na gustong ipaabot ang ating dakilang Diyos sa buhay. Ito'y ating makakamtan, tiyak. Ito'y ating makukuha. Ito'y ating mapagtatagumpayan sa ating mga buhay. Kung higit nating maintindihan at mauunawaan ng lubos ang bawat salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kung ano kanyang layunin at kung ano kanyang kalooban na dapat maunawaan ng bawat tao o maging mga Kristiyano na kanyang mga tinawag at pinili sa kapanahunan na ito. Sapagkat kung hindi natin maintindihan ang banal na kalooban ng ating Diyos, hindi natin mararamdaman ang Diyos ay dakila at siya'y tapat sa kanyang mga pangako at yung kanyang pagiging tapat ay hindi natin ito ma-appreciate. Bakit? Sapagkat hindi natin lubos na nauunawaan sa ating isipan yung tunay at layunin ng ating dakilang Diyos na buhay. Andiyan pa rin ba kayo? So yung ating mga tema, yung ating pag-aaralan, ito po ay patungkol sa heavenly perspective. Amen? Andiyan pa ba kayo? Heavenly perspective. Sapagkat itong bagay na ito, ay ano po ba sa Tagalog ang heavenly perspective? Ito po ay yung pinatawag marahil, ayon sa pangunawa ko, maaaring magkapareho tayo. Ito yung makalangit na pananaw. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. So bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, bilang isang tinawag ng ating Panginoon, o maging bago ka man, o ngayon mo palang naiintindihan, ay napaka-importante sa buhay ng isang tao ay ang magkaroon tayo ng eksaktong pangunawa sa banal na kalooban ng ating Diyos. Amen. Amen. Kung paano niya tayo ililigtas at pagkatapos iligtas, kung paano natin aantayin ang ating Panginoon at habang tayo nag-aantay, kung paano tayo makakasama doon sa tiyak na kaligtasan ng ating tutunguhan. Amen. Sapagkat ang Diyos ay tuwid kung magsalita. Ang Diyos ay talaga naman, hindi siya naglihim, hindi siya nagsikreto sa atin. Ito'y lantad niyang ipinakita, ipinadama yung tunay niyang pagmamahal. Sapagkat hindi biro ang mapako sa krus ng Kalbaryo para ang sangkatauhan ay kanyang mailigtas. Amen. Hindi sapat na makita lang natin ang ating Panginoon na pako sa krus. Hindi lang doon nagtatapos. Bagkus ito'y gusto ng Diyos na mas malalim pang pangunawa kung bakit siya naroon, kung bakit kanya iniligtas, at kung bakit tayo hinahanda sa pangalawang pagkakataon na kanyang pagbabalik, ay maratnan niya ang bawat isa na nakahanda yung kanyang pananampalataya, na pagtagumpayan niya ang lahat ng mga pagsubok, at higit sa lahat, mga kapatid ko, ay maintindihan natin at maunawaan ng lubos kung ano ang kanyang banal na kalooban. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Kaya palakpakan natin minsan pa ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Meron po akong isang kwento na ang isang tao raw habang tumatanda, ewan ko sa kanila, andiyan pa ba kayo? Amen. Habang siya po ay tumatanda, ay mas malawak yung kanyang pag-unawa o malinaw. Ito po ay patungkol sa nearsighted o farsighted. Mas malinaw yung kanyang natatanaw sa malayo. Mas malaki, mas malinaw. Yun po ang survey. Tama po ba yun? Eh, yun namang mga nearsighted ay wala. Parang nabubuhay lang sa mga bagay na kaya niyang tanawin. Tama po ba yun ang survey na yun? Amen? Lumalit dito, ang sabi nga, yun daw mga tao na yun, na mas malawak, mas malinaw, mas malaki yung natatanaw kahit sa malayong lugar. Yun ang mga tinatawag ng farsighted compared sa mga nearsighted na dito lang sa malapitan. Amen? Ganun daw po yun, lalong-lalo na sa mga mananampalataya na tinawag ng Diyos, ay dapat higit
pananaw, mas malinaw yung ating mga paningin doon sa mga bagay na inaasahan natin darating. Amen po ba? Amen. Sapagkat yung mga bagay na inaasahan natin darating, tiyang iyon. Kaya nga sinasabi rito, kailangan natin maging wais. Sapagkat bilang isang mananampalataya, yung mga bagay na iyon ay inanda ng Diyos sa mga darating na mga panahon ay higit na napaka-importante compare sa mga bagay na ating nararanasan ngayon dito sa lupa. Amen? Amen. Kaya dito ay pinapakita dito ng ating Diyos na buhay na kailangan yung ating pananaw ay hindi lamang nakapako dito sa mundo, kundi yung ating pananaw ay kailangan mas lawigin pa natin higit sapagkat kung hindi magkakaganon, amen, maaaring ikaw ay tumagal ng 1 buwan, maaaring ikaw ay tumagal ng 2 buwan, o makaisang taong ka bilang isang mananampalataya, at ikaw ay patuloy na panghihinaan ng loob, at ikaw ay mawawala ng pag-asa dahil sa pagod, dahil sa mga sakripisyo, at dahil sa mga pagsubok. Andiyan pa ba kayo? Amen. Subalit, yung advantage na ang pananaw mo sa iyong buhay ay yung inaasahan mo ang Diyos ay dakila sa lahat. Gagawa siya ng paraan, gagawa siya ng daan dahil ikaw ay kanyang minamahal. Amen. Hallelujah. So, bilang isang mananampalataya, mauunawaan lamang natin yung mga bagay na sinasabi ng Diyos. Maintindihan mo lamang yung mga ito, yung salita niya, yung panukala niya, yung kanyang nais ipabatid sa iyo. Kung ang bawat isa ay nagsumikap na siya ay patuloy ng mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Diyos sa buhay. Amen? Kaya kahit ano pa ang ating kalagayan, mayaman ka man, may pera ka man, o ano man status mo sa buhay, may karangyaan ka man. Amen. Hindi mo maiintindihan at mauunawaan ang panukala ng Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ay hindi pa naipanganak na muli at hindi ka pa puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Andiyan po ba kayo? Amen. So napakalaga po mga kapatid ko. Ngayon, narinig mo ang mensahe ng Diyos. Kailangan ang bawat isa ay ma-born again. Amen. Amen? Bakit? Hindi ito relihiyon. Hindi ito denomination. Hindi ito sect o dogma, katisismo. Hindi. Itong born again na salita ay isang bagay na nais ipagawa ng Diyos sa atin. Ito'y katumbas ng muling pagbuo ng magandang relasyon natin sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen? Sapagkat kung ikaw ay hindi na panganak na muli sa tubig at Espiritu, hindi natin mauunawaan yung mga bagay na nais iparating ng Diyos. Amen? Magiging katang-isip lamang, magiging kwento lamang, magiging bagay lamang na dumaan sa iyong isipan, pero hindi natin madadama yung tindi ng kanyang pagmamahal, yung tindi ng kanyang bagay na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Sapagkat magkaiba, merong diferensya mula doon sa taas at dito sa lupa. Amen po ba? Amen. John 8:23, and he was saying to them, you are now below. You are from below. I am from above. You are this world. I am not of this world. Amen? So, ano ibig sabihin ng ating Panginoon? Amen? Kayo'y taga rito sa lupa, ako'y taga langit. Kayo'y taga mundo. At hindi siya taga mundo. Amen? Kaya mayroong diferensya talaga. Amen? Hindi natin mauunawaan yung lalim ng kanyang pagbaba sa lupa na iniligtas sa sangkatauhan. Amen? Kaya kung ito'y maiunawaan mo lang, kung ito'y maiintindihan lang ng bawat isa na tinawag ng Diyos, marahil ibibigay mo ang buong mong buhay. Bakit? Napakabuti ng Diyos. Amen.
Wala pa dito mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito Hebrews chapter 12 verse 1 and 2, looking into Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Amen. Anong silbi ng pananampalataya kung hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos? Kaya dito ini-emphasize ni Jesus, taga rito kayo o sa taga taas, maliban na lang na itong Jesus na ito ay iyong isa buhay. Dito mo lang, bawat letra ng salita ng Diyos, luluha ka. Ito pa dito. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 1 and 16. Sige po, kung meron po kayong Biblia, basahin po natin. Mag-umpisa na po ako sa 6. Ganito man ang mga taong matatag na sa buhay spiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi karunungan ng mundong ito, ng mga tagapamahala sa mundong ito, na ang kapangyarihan ay lilipas. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una. Itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago pa likain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi na sana nila ipinako sa krus ang Panginoong ng kaluwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos. Amen. Ngunit ito ay inihayag na ng Diyos sa atin sa magitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan namin ang kaloob niya sa atin. Mahaba po ito, subalit ito po ang kabuuan ng konteksto ito. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamagitan ng Espiritu. Ang ipinapahayag namin ay ang mga katotohanan espiritual para sa mga pagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa parang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Yun po ang diferensya rito. Kapag tayo po ay hindi pa napupuspos o naipapanganak na muli o na po born again. Amen? Una, anong sabi ron? Hindi siya makakapasok sa karyan. Pangalawa, hindi niya, ayon sa ating binasa, hindi niya mauunawaan ng lubos yung lalim ng panukala ng Diyos, kung bakit siya tinawag, kung bakit siya iniligtas ng ating Panginoon. Amen? So napakahalaga nito mga kapatid ko, na tayong lahat bilang isang mga mananampalataya at hindi aksidente sa ilan sa inyo ay narito upang tayo ay lubos na makaunawa. Amen? Sa sandaling tanggapin natin ang Panginoon at tayo ay mabautismuhan sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Sa pangalan niya, dito mag-uumpisa ang tunay nating kalagayan bilang isang tinawag ng Diyos na buhay. Bakit? Sa oras na tayo ay ma-born again, oras na tayo ay mabautismuhan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang bawat letra ng salitang ito mula sa kanyang salita, sa banal na Biblia, ay lubos nating maiintindihan ngayon. Amen. Amen! Kaya minsan napansin ninyo, share ka na share, hindi ka pinapansin,
Paliwanag ka ng paliwanag sa isang taong hindi pa filled ng Holy Spirit, hindi niya naiintindihan. Nakaranas ko po kayo nun? Amen. Bakit? Sapagkat hindi pa siya lubos eh. Pero sa sandaling, siya ay mapuspos ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Amen. Hindi pwedeng hindi yan yuyukod sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Andiyan pa rin ba kayo? Amen. Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Amen. Ito na yun. Kaya ikaw pwede ka nang makipaka. Pwede mo nang labanan ng Diablo sa magitan ng kapangyarihan ng Espiritong ito. Hindi mo na kailangan na tumawag ka pa, kawawa naman ako, pinipersecute ako ron. No! Sa tagpong ngayon, sa pagharap mo ng pagsubok, ikaw mismo tatatag. Bakit? Naunawaan mo na mapalad ang isang tao pinipersecute. Bakit? Sapagkat sasakanya ang Diyos. Amen. Amen! Ito na yung sandali na ang bawat Kristiyano sa huling kapanahunan na ito, bago dumating ang ating Panginoon, bago tayo iligtas ng Diyos, hindi titigil ang Diablo na hindi ka na makuha. Amen? Anong gagawin niya? Lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga tukso, lahat ng mga kahirapan niya, ipararanas sa iyo yan. Nang sa ganon, ikaw mismo mag-back out na. Amen? Subalit sa oras na ikaw ay nakaunawa at ikaw ay mapuspos sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na buhay, ikaw mismo lalaban at hindi ka papayag na mawala ka na kaisa-isa kaligtasan. Amen. Andiyan pa rin ba kayo? Amen? Wala ka dito mga kamay. Hallelujah. Colossians chapter 3 verse 1 and 4. Set your mind on the things above, not on the things on earth. Amen? Bilang isang mananampalataya, lalo na kung ikaw ay 2 years na, 1 year old ka na. Amen? So, hindi na kailangan na memorize. Hindi na kailangan memorize pa. Ang bawat letrang ito, kailangan ilalagay natin sa ating isipan. At ang payo sa atin ni Paul, yung ating isipan, ituon natin sa taas. Amen. Amen? Hindi rito sa makamundo. Hindi ibig sabihin, nandito pa ako sa mundo, hindi naman sa ibig sabihin gano'n. Ibig sabihin, mga bagay na espiritual na ang dapat nating pagsumikaman. Amen. Amen? Sapagkat sa sandaling, makita tayo ng kaaway ng Diablo sa ganung kalagayan. Pagpipestahan ka. Amen? Wala kang tao dito. Hallelujah. Lapago natin ang ating Panginoon. Ang problema ito, paano daw natin malalaman, maintindihan ang mga pangako ng Diyos at yung kanyang banal na kalooban. Amen? Matagal na tayo sa Lord. Subalit hanggang ngayon ang ating katwiran, kung ano yung kalooban ng Diyos. May tao pa ba rito? Amen? So yung kalooban ng Diyos ay nariyan na. Ito'y hinayag na ng Diyos sa atin. Dapat nga lang, hindi natin lubos na maisip, hindi natin maunawaan. Bakit? Sapagkat may mga humahad lang, may mga buyers yan. Mayroong mga bagay na pumipigil kung bakit hindi natin maunawaan. Ang payo dito ni Paul, mula sa Roma chapter 12, Rome chapter 12 verse 1 and 2. I urge you therefore, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be transformed to this world. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Huwag daw tayo umayon sa mundong ito, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is. Amen? Amen. Bakit hindi natin maunawaan? Bakit hindi natin maintindihan? Marahil sa ating mga buhay, meron pa siyang umiiral. Amen? Na mga mundong bagay. At yun ang hindi nagugustuhan ng Diyos.
Pasensya na po. Medyo ano yung mensahe. Sabi sa akin, bababang na. Amen? Kaya dito makikita natin, mga kapatid ko, ay dahil doon sa ating pagkahumangin sa mundong ito, kung kaya hindi natin nauunawaan yung kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Anong payo niyan? But be transformed by the renewing of your mind. Amen? Mula sa ating isipan, ang isipan natin kung hindi nakapokus sa libutan, gusto kong yumaman, gusto kong karoon ng milyon, hindi po problema yan. Papanalangin ko pa na ikaw ay magkaroon ng kasapatan sa iyong buhay. Pero ang gustong mangyari ng ating Diyos na buhay, huwag mong i-focus ng buo sa mundong ibabaw na ito ang iyong isipan. Amen? Ang gusto ng Diyos higit sa lahat. Amen? Higit sa iyong inaasahan, higit sa iyong pangarap, ay i-focus mo ang iyong isipan sa Diyos. Bakit? Diyos na yun, kapatid ko. Ano bang bagay na mahirap sa Kanya na hindi niya kayang ibigay sa iyo kung ang sarili niyang buhay ay ibinigay niya? Amen? Kaya ito wala kang talo. Ibigay mo sa Diyos ang buong mong pag-iisip, ang buong mong puso, ang buong mong lakas, ang buong mong kaluluwa. At kapag iyon ay ginawa mo, higit ang pangunawa ng Diyos na buhay na ikaw ay makaranas ng tunay niyang pagkaligayahan. Hallelujah. That you may prove what will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Amen? Kapag ito'y nagawa mo na, dito mo na, maiintindihan ng hinahanap mo ano ba talagang kalooban ng Diyos. Amen? Andiyan pa ho po kayo? Amen. Kalooban ng Diyos, kapatid ko, iligtas ka. Amen. Ang kalooban ng Diyos, kapatid ko, ay makakasama ka niya sa kanyang pangalawang pagbabalik. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, kalooban ng Diyos ang iligtas ka. Salamat sa Diyos. Kaya sa ating buhay bilang isang mananampalataya, Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to them who love God. Amen. At kung gusto natin makasama ang Diyos, isama natin siya. Amen. Amen. Sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating mga buhay. James chapter 4 verse 3. Bakit tayo pinalalayo sa sanlibutan? Dahil kalaban ng Diyos ang sanlibutan. Naniniwala po ba kayo? Hindi naman itong sanlibutan nilikha niya, pero yung gumagawa ng masama na siya nag-i-influensya sa atin, yun ang kalaban ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Palakpakan po natin ng malakas ng ating dakilang Diyos. Romans chapter 8 verse 5 and 6. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Amen! Itong laman na tinutukoy dito, ito yung mga nahuhumaling sa sanlibutan. Ito yung rangya ng ating katawan. Ito po yung layaw ng ating katawan. Amen! Kung itong bagay na ito ang iyong pinahumalingan at ikaw ay nakapokus sa mga bagay na ito, nagre-resulta ito kung ano yung hilig mo. Ano sabi nito? Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Banal na Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Amen! So makikita na natin ang kaibahan. Ang isipan ng tao kapag siya ay nahumaling sa laman, ano po yung laman? Ito po yung mga bagay na pinahumalingan na naglalayo sa iyo sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan pa mo ba kayo? Amen. Ito yung mga bagay na gusto mong maligtas pero napakahirap. Ito yung kanta na naalala ko, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Nandiyan pa mo ba kayo? Amen. Kaya dito mga kapatid ko, kung ang iyong katawan, kung ang iyong buhay ay nahuhumaling sa ayaw ng Diyos, ito'y laban sa Kanya. Amen. Amen. Kaya nang payo niya,
mahigit nating pagsikapan at kaumalingan nating lahat ay yung mga bagay na spiritual. Yung ikaw ay uunlad, yung ikaw ay lalago sa iyong pananampalataya. Amen? Yun ang nais ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay mananatili sa laman, sa sanlibutan ito, napakalayo ng Diyos sa atin. Andiyan pa mo ba kayo? Amen. Amen. Tama po ba yung oras? Hallelujah. Verse 6, ang kinahumalingan sa mga ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Andiyan pa ba kayo? Malinaw po ito. Kamatayang spiritual. Hindi naman tigok agad. Amen. Kamatayang spiritual. Ang mga bagay daw na nahumaling sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Hallelujah. Lulundag po ako. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahan upang manirahan sa piling ng Panginoon. You see, si Paul, gusto niya na doon. Kayo, tanungin ko, wag mo na. Mag-New Year pa tayo eh. Andiyan pa ho pa kayo. Pero si Paul, papil niya, mas maganda doon. Amen. Yung promise nila, pinatigtigan sa kanila ng Moises eh. Nakita nila, ganda-ganda eh. Doon pa kaya sa lakit. Amen. Wala nang Meralco bill doon. Wala nang nawasa bill. Wala nang bayaran. Wala nang load-load. Andiyan pa ba kayo? Amen. Sa madaling salita, wala nang problema. Pero hindi ko kayo pinagmamadali. Amen. Ang gusto ko na, bagay mong ibigay ang interest sa langit sapagkat maganda ang kalalagyan natin. Amen. Amen. Dito sa lupa, walang forever. Ang forever dito, marriage contract. Andiyan pa ba kayo? Ang iba, ayaw mag-wish sa akin eh. Yan forever. Marriage contract at saka Diyos mismo. Amen. Asawa natin, iwanan din tayo yan eh. Mauna siya, sino maunang matibok? Andiyan pa ba kayo? Nauunawaan niyo po ba ako? Amen. Amen. Wala, forever. Kaya yung ating isipan, isiniset diyan doon sa mga bagay na panlangit. Maganda kasi doon. Kalagayan ng mga mapupunta roon talaga namang walang masabi sapagkat kung ang promise lang nga pinagsumikapan ng mga Israelita matunguhan yun sapagkat napakaganda ng lugar yun ng kanilang tigtigan. Langit pa kaya? Amen. Amen. Kaya walang dahilan na hindi mo ituon ang iyong isipan doon. Walang dahilan na ikaw ay magpapatamag-tamag dito sa lupa at ayaw mong maglingkod sa Diyos. Walang dahilan para hindi ka magsumika na gawin mo ang mga gawaing banal sa iglesia ito. Amen. Huwag natin tularan ng ayaw. Amen. Hayaan mo sila kung ayaw nila magwalis. Hayaan mo sila kung ayaw nila mag-ayos ng upuan. Basta't ako, ginagawa ko ito sapagkat yun ang gusto ng Ama sa langit. Amen. Andiyan pa kayo? Amen. Ito yung gusto ng Diyos. Sapagkat kung sa laman lang, talagang malalayo tayo dyan mga kapatid ko. Kaya si Paul, nakita niya naunawaan niya. Gusto lang niya, ay mauna na siya ron. Pero hindi yun ang kalooban niya sapagkat gagamitin pa siya ng Diyos. Amen. Amen! Kaya bilang isang mananampalataya, napakagandang isipin kung ano yung plano ng Diyos sa akin. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Huwag mo nang isipin yung plano mo sa iyong buhay. Amen. Kapag yun ang inuna mong mawawala ka, unahin mo ang Diyos, pati yung maganda mong buhay ay gagawin niyang mabuti para sa iyo. Amen po ba? Yun lang ang gusto ng ating dakilang Diyos na buhay. Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Hallelujah. Tayo ay na-born again.
nagkaroon ng pananampalataya dahil sa ating Panginoon sa Kristo. So, dinedevelop ng Diyos yung faith sa atin. Pananampalataya. So, paano bilang isang mananampalataya? Gawin mo lang, i-operate mo lang ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, ang lahat ng bagay na yung sinampalatayanan sa Diyos. Isipin mo, magaganap ito, gagawin ng Diyos ito, gagawa ang Diyos ng daan para sa atin. Amen. Amen? Yung po yun kung paano in-illustrate ng Diyos ang pananampalataya. Ano sabi niya? Ang butil na ito ay lalago. At sa kanyang paglago, pagtaas, ito pamumugaran ng mga ibon. E tao pa ba nito? Amen? So anong purpose nito? Ang pananampalataya itinanim sa atin, mga kapatid ko. Ito'y ating mapapakinabangan. Ito'y ating patuloy na magagamit sapagkat ang hinahanap lang ng Diyos ay ang isang mananampalataya na nais maniwala sa Kanyang sinalita. Amen. Amen! Hallelujah! So, anong mangyayari, mga kapatid ko, bilang isang mga Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu ng Diyos? Tayo ay maniniwala lang. Amen! Maniwala ka lang. Maniwala ka na ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen? 1 Peter chapter 1 verse 5. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Amen? 1 John chapter verse 28. Now little children abide in Him, so that when He appears, hanapin na po. 1 John chapter 2 verse 28. Now little children abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away. Amen? From Him in shame at His coming. So tayo ay iningatan ng Diyos sa magitan ng Kanyang salita. Tayo nananangan sa Kanya. Amen? Sa ngayon, dahil sa ating paniniwala at pananampalataya, meron tayong tapa ngayon, lakas ng loob na salubungin siya at harapin. Amen? Sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Ikaw ay born again na. Yung relasyon natin sa Diyos ay naiugpong muli. Ito yung nawala Alam niyo po ba na tayo likhain ng Diyos? Ikaw at ako ay kawangis niya, yung ating espiritu, at dahil sa pagsuway, ito ngayon ang nawala. At ito ngayon ang nire-restore ng Diyos kung bakit naglagay siya na i-comply natin na kailangan nating ma-born again. Amen. Andiyan pa ho ba kayo? So sa tagpong ito, once na tayo ay dikit na atas na sa ating Diyos, naiugpong muli ang magandang relasyon. Kung paano ang nag-isip ang Diyos sa Genesis ng mabuting bagay para kina Eva at Adan, yun din ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Amen! Yun din ang plano ng Diyos sa atin. Yun din ang panukala ng Diyos sa atin. Kung kaya tayo, mga kapatid ko, mga mananampalataya, maunawaan mo lang ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Sa oras sa sandaling, ikaw ay nagsumikap mapuspos ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen! Dito lang lahat mag-uumpisa. Kung kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ay inilalayo ng ating Panginoon sa mundong ibabaw na ito. 1 John chapter 2 verse 15 and 17. Kaya na naman po magbasa ng kabuuan ito. Do not love the world or anything in the world. Amen? Yung mga bagay na makasisira sa ating relasyon sa Diyos na buhay, huwag na natin itong tangkilikin pa. Amen? Alam na natin yan, na ito'y makasasama. Alam natin ito'y maglalayo sa kalooban ng Diyos. Huwag mo nang hayaan na ikaw ay mapapagpa sa ganung sitwasyon. Sugdulan na ikaw ay hindi na makaunawa sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Kaya gusto ng Panginoon, layuan mo yung mga bagay na makakapaglayo sa iyo sa kalooban ng ating Panginoon. Sa relasyon niya sa atin. Amen? Kaya sa buhay natin, mga kapatid ko, magiging maayos lang ang lahat at maunawaan mo sa oras na ikaw
ay mapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos. 1 Timothy chapter 6, verse 18 and 19, command them to do good, to be rich in good deeds, and be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. Amen! So, ang pera, kayamanan ng iyong kinahumalingan, mga kapatid ko, walang bagay, walang masama. Huwag lang malayo ang puso mo sa Diyos. Amen. Amen? Yun lang. Hindi naman tayo masyadong malupit sa aral na ganyan. Ay, gusto nga natin lahat tayo maging milyonaryo rin eh. Adya, bahon ba kayo? Amen? Pero malungkot lang sa puso ng mga nangangaral at mga nanganganaga sa inyo kung dahil dyan sa ambisyon na yan, nawala yung puso mo sa Diyos. Lagi nating alalahanin, tayong lahat, sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, tatawag tayo sa Kanya. Amen. Adyan, bahon ba kayo? Palapahan pa natin ng malakas ang ating Panginoon. 1 Corinthians 15:8. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. Amen! Magpakasipag tayo sa gawain ng Diyos. Yan ang makalangit na bagay. Amen. Amen! Magpakatatag ka para sa Panginoon. Yan ang kalooban ng ating Diyos sa buhay. Amen! Yung mga bagay, yung mga langit na perspektibo, yun ang dapat nating pagsumikapan. Amen! Sapagkat yan lang ang makapaghahatid sa atin sa eksaktong kaligtasan ng ating mga kaluluwa. At higit sa lahat, yan lang ang paraan para ang mundong ito na pilit tayo inalalayo sa Diyos ay makapagbibigay sa atin ng lakas. Bakit? Sapagkat mula sa ating isipan, kaluluwa at spirito, wala kang ibang ginagawa kundi maparangalan mo ang buhay na Diyos na lumikha sa iyo. Hallelujah! Yan ang nais ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na tayo iligtas. Nais ng Diyos na ikaw ay magpabuti. Nais ng Diyos sa iyong kalagayan ay magkaroon ka ng perpektong kaligtasan, mga kapatid ko, sapagkat sa panahon ngayon, sa huli kapanahonan na ngayon, napaka-importante na ang bawat isa ay magtagumpay sa kanyang haharaping pagsubok sa buhay. Amen! Palakpan po natin ng malakas ng ating dakilang Diyos sa buhay. Okay, dalawa na lang. Okay, Philippians chapter 3 verse 20. For our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Ito ang magandang balita. Ang kalagayan natin sa mundong ibabaw na ito ay pansamantala lang, mga kapatid ko. Naniniwala po ba kayo? Amen. Amen. Ang totoo nating kalagayan, hindi siya magpapakapako sa krus ng Kalbaryo, magpapakahirap o anong kahihiyan na tinanggap ng Panginoon sa Kristo. Kung ang buhay na walang hanggang ipinangako niya, hindi niya tutuparin. Amen. Ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan, hindi nga lang dito sa lupa. Nandiyan pa ho ba kayo? Amen. Kundi ang buhay na walang hanggan, ibibigay niya pagdating ng tamang panahon na itinakda ng Diyos. Amen? Ito ang magandang balita. Ikaw ay tagalangit at hindi ikaw tagalupa. Amen. Amen? Kaya kung ikaw ay tagalangit, mga kapatid ko, higit mo dapat maintindihan at maunawaan ang panukala ng ating Diyos sa buhay. Amen? Ngayong gabi, dapat nating maunawaan at maintindihan na malalaman mo lang at maunawaan ang kalooban ng Diyos kung ikaw ay magsusumikap, mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Diyos sa buhay. Amen. Amen? Last verse, Titus chapter 2 verse 13, samantalang inihintay natin ang inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kalingningan. Amen?
Ngayon, ang ating kalagayan ay nag-aantay tayo kung bakit tayo ay narito pa sa lupa, ay binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos. Una, mabago natin ang ating mga sarili. Amen. Amen? Binibigyan tayo ng pagkakataon. Pangalawa, tayo ay makapaglingkod pa sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen? Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay isang dakilang bagay na akala ng marami ito ay kapagulan lang o mga bagay na walang katuturan. No! Ang paglilingkod sa Diyos ay isang dakilang bagay na magliligtas sa iyong kaluluwa. Amen. Amen? Sapagkat yung ating responsibilidad ng mga lingkod ng Diyos, responsibility is going to maturity. Amen. Hindi ka magiging matured ng ganap kung wala kang hahawakang responsibilidad sa Diyos. Talagang tao rin. Amen? Kaya huwag tayong tumigil. Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mapagod. Bakit? Sapagkat ang lahat ng kapaguran na yan ay susuklian ng Diyos ng gantimpala. Amen. Amen? Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos na mahal.